Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, tuturuan ko kayo paano nga ba magkabit ng MC4 sa ating mga solar wire or PV cable wire o kaya itong normal lang natin na wire mga ka-DIY. So ayan, dati nakita nyo naman ginagawa ko to, kaso ang gamit ko ay plais lang mga ka-DIY kasi nga wala tayong crimping tool. Ngayon, mag-iba naman tayo, bumili si ka-DIY nyo ng crimping tool para ituro sa inyo yung proper na crimping ng ating MC4 mga ka-DIY. So ayan o, testingin natin. Ito nga pala, nabili ko siya sa Shopee. So ayan yung mga size ng pwede niyang i-crimp. 2.5mm, 4mm, tsaka 6mm na mga solar cable or any wire na medyo, basta pasok sa size niya mga ka-DIY. So, ayan yung crimping tool na gagamitin natin. Isa pang kailangan natin mga ka-DIY ay ito, yung panghigpit ng MC4. Mamaya ituturo kung paano siya gamitin. At wire stripper, pangbalat natin ng wire. So, pwedeng ito yung mumurahin o kaya naman ito, syempre yung favorite nating brand, si Inco. Automatic wire stripper to mga ka-DIY. Papakita ko rin sa inyo kung paano gagawin. At syempre, yung mismong bida ng ating video, yung ating MC4 connectors, ayan. Ito nga pala, marami kasing nalilito, ito daw yung male, female. Pero bukod po doon, ito talaga yung female na connector, ito naman yung male connector. Pero bukod dyan, meron pa yung male and female pins. Ayan. Ito po yung female, ito yung male pin. Ayan o, diba? So kung ito ay female, ang asawa nito ay yung male connector para hindi kayo malilito. At kung ito naman yung female connector, ang asawa niyan ay yung male na pin. So tatandaan niyo yan ha mga ka-DIY, sila yung magkaasawa. Male connector, female pin. Female connector at male pin. So hindi na kayo malilito. So ayun, proceed na tayo. Paano yung example natin proper. So kung meron kayong wire, ayan, babalatan natin siya kahit mga 1 cm mga ka-DIY. Pwede nyong gamitin itong wire stripper na to, ganyan lang o, diba? Tapos ikot nyo lang konti. O kaya naman, kung meron kayo nito, maganda mag-invest kayo, no? Kung talagang, halimbawa, nag-electrical din kayo sa bahay, gamit na gamit to mga ka-DIY. So gawan ko rin ng video yun ha, kung paano ginawa yun. So paano to gamitin, madali lang, ganyan lang naman, no? O, diba? So medyo maiksi, dagdagan natin ng konti. Ayun, no? So, automatic na siya mga ka-DIY. Kita nyo automatic siyang sumasara, tapos kinakagat niya. Ayun, no? So yun yung wire stripping action na ginagawa niya mga ka-DIY. So ayan, nabalatan na natin siya. Mga 1 cm pwede na o kaya mas maiksi pa ng konti. Kasi hindi naman kailangan sobrang haba basta maipit lang siya nito mga ka-DIY. So sa crimping, so kukunin natin yung ating crimper. Ang size nga pala ng wire ko ay 2.5mm. So dito sa dulo. Kasi syempre, mas maliit na wire, dapat mas maliit yung crimping niya. May sizes yan mga ka-DIY. So kung mas makapal yung wire, syempre, dito siya sa gitna. So ito, di ba kita nyo, ito yan. Isasakay nyo lang yan dyan. Kasi yung itutupi yan itutupi yan ng wire stripper natin. Yung ibabaw, yung nakabuka mga ka-DIY. So ipapasok nyo lang ganyan. And then isushoot na natin yung wire. And then sobrang dali lang di ba? Isang pisa nyo lang yan mga ka-DIY. Kagat na yan. Hindi na yan matatanggal, di ba? Dati kasi plais lang yung ginagawa ko mga ka-DIY And then ito, i-shoot na natin yung kanyang yung pang waterproofing niya to, yung may goma. Ayan Ilusot nyo lang ng ganyan mga ka-DIY. Tapos ito, nakikita nyo ayan, lock yan. Pag sinut nyo yan dito sa loob, hindi na yan matatanggal mga ka-DIY. So itutulak nyo lang yan, maririnig nyo merong lalagitik. Yun. Pag narinig nyo na yung lagitik na yun, wala na yan, hindi na yan matatanggal mga ka-DIY. Tapos ayun, ibalik nyo na to at isara nyo na yan. Ito, maliit kasi yung wire natin, size 2.5 lang, kayang-kaya natin higpitan. Pero kapag yung wire nyo ay sobrang yung medyo mataba na 4mm tsaka 6mm, kakailanganin nyo na nito. So paano ba to gamitin? Ito, yan, ito, ipapasok nyo dyan. Tapos yung isa naman mga ka-DIY ay dito. So pangpihit yan ng ating MC4. So yan yung maglalak. Ayun diba? So ayun. Ganun lang siya. Gamit na gamit to kapag
6mm tsaka 4mm. Pag 2.5mm naman, kaya naman kahit kamay. So, balik tayo ulit sa crimping. So, ganun ulit. Isushoot ulit natin to. Yan. And then, ipasok natin yung ating wire. Oh, so, yun. Isang ganun mo lang. Galing talaga ng crimping tool, no? Bakit ngayon lang ako bumili? Kasi wala pa tayong budget masyado. Ayan. At least nag-invest tayo pa unti-unti, mga ka-DIY. So, ganun din. Hindi nyo na yun matatanggal. Isushoot na ulit natin to. And then, ayun. May lock ulit yan. Kakagat ulit yan sa loob, mga ka-DIY. Ayun, no? So, hindi na siya matatanggal. Tapos, isasara nyo na. So, meron ka ng MC4 connection. Ayan, no? O, diba? So, ganun lang siya kadali, mga ka-DIY. So, kung mga nagtatanong at first time nyo sa solar setup, so, ganito po yung pagkakabit ng MC4 connector. So, ayan. Ayan, no? Ganyan lang yan pag kinabit siya sa solar panel. Isa pang function nito, para matanggal to, kasi 'di ba, kailangan yung itulak to ng sabay. Minsan yung iba ang hirap tanggalin, pwede niyo yung sundutin nito, mga ka-DIY. Ayun, no. Meron nga palang mag-hi sa inyo, mga ka-DIY. Hello, mga ka-DIY, subscribe! Ayan na, si Kid DIY na nagpapasubscribe sa inyo. Baka hindi ka pa nagsasubscribe. So, subscribe na kayo, sabi ni Kid DIY. So, ayan yung purpose nito, mga ka-DIY, o, diba? Pangtulak. Para madali siyang hugutin. Yun yung purpose nito. Tapos ito naman yung panghigpit natin. So ayun lang, mga ka-DIY, para sa quick video na to. Kung interested kayo bumili ng wire stripper, ilalagay ko na lang yung link sa video description. At syempre yung ating crimping tool. Ito nga pala, hindi naman to sa solar lang magagamit, mga ka-DIY. Kasi itong dulo na to, yung pinaka-die nya, napapalitan yan. Tatanggalin nyo lang tong tornilyo. Tapos may mabibili na kayong mga bala. So, pwede nyo itong gamitin sa iba-iba pang connector. Depende kung anong connector yung gagamitin nyo. Kagaya nito, iba-iba yung die nya. Nasa sample naman ilalagay ko yung link sa video description, mga ka-DIY. Or sa home screen, nandyan. YouTube shopping, ilalagay ko yung link saan mabibili itong mga to, mga ka-DIY. So, ayun lang. Maraming salamat and thank you for watching.